ang hammer ay napaka-concentrated. Ito ay pang manok. Isusubo mo ito ng buo sa iyong alaga ay madadali yung ating mga alagang kalapate. Hindi dapat isubo ito ng isahan. What's up mga kalapatids? Good morning sa ating lahat, lalo na sa mga kanubi nating nanonood sa ating channel Chocobolok TV. Welcome back mga kalapatids. And for today's video, magpupurga nga tayo ng ating mga alagang flyers sapagkat kahapon ay magpaligo tayo ng ating mga alaga. Malinis na sila sa kanilang panlabas, sa kanilang balahibo. Ngayon naman, yung panloob naman ng sistema ang ating lilinisin. So gagamit tayo ng hammer. Ingat-ingat lang mga ka-newbie sa paggamit ng hammer sapagkat ang hammer ay napaka-concentrated. Ito ay pang manok. So yung dosage niya ay design para sa pang manok. Kaya kung isusubo mo ito ng buo sa iyong alaga ay madadali yung ating mga alagang kalapate. Kaya kung meron kayong mabibilihan na pampurgang pang ibon o pang kalapate, yun ang bilhin nyo. Pwede kayong gumamit ng in and out, pwede kayong gumamit ng Rockdab Astig at nung iba-iba pa. Pero kung sakasakaling wala kayong mabilihan nun o yung hammer lang talaga ang inyong option, panoorin nyo maigi ang video na ito sapagkat sa video na ito ipapakita ko sa inyo ang tamang paggamit ng hammer sa ating mga alagang kalapate para hindi sila mapahamak. So yun mga kalapatids, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga kwentuhan. Bisahan na natin to. Tara! Alright, so yun nga mga kalapatids na ka-newbie. Ito yung ating dalawang hammer. So ang tamang paggamit nito mga kalapatids, hindi dapat isubo ito ng isahan. Ang gagawin natin, hahatiin natin ito sa apat. Kumbaga masyadong mataas yung dosage. So hawakan lang natin maigi, alalayan para hindi madurog. Tapos hatiin natin, yan. So dalawa na. So ayan, parehas yung laki. Tiyakin nyo lang na parehas yung laki nila mga kalapatids. And then kunin natin tong kalahati. Doon din sa gitna, hawakan natin maigi. Ayan. So ito mga kalapatids, hindi nalalayo yung kanilang sukat. So okay na yan. Dalawang ibon na yan. So ito, ganun din ang gagawin natin. Tingin sa gitna. Tatlong ibon, apat na ibon na to mga kalapatids. Sa isang tableta, apat na ibon na ang ating mapupurga. Lima yung nandun sa loob. So kailangan natin ng isa. So ang gagawin natin dito, kukuha tayo dito ng 1/4. Yan. So yun mga kalapatids, 5 na. At ito itatabi natin to para magamit pa natin sa mga susunod. So tipid tips din to mga kalapatids sapagkat isang hammer nito 8 pesos lang dito sa amin. So sa 8 pesos, apat na ibon ng katumbas nun. As compared dun sa in and out, Rockdab Astig, kung di ako nagkakamali, 8 pesos din yun o 10 pesos sa iba. So 10 pesos per bird lang magagawa dun. So dito 8 pesos per 4 birds na. So tipid tips mga kalapatids. So paano, susubo na natin to mga kalapatids. Alright. So ito na yung ating 5 inihandang hammer na hinati natin. So ito susubo natin. Pero bago natin isubo to mga kalapatids na ka-newbie, bago kayo magpurga, halimbawa ngayong araw na to, nakaschedule na purgahin ko yung aking mga alaga. Kahapon ng hapon, simula nung tanghali kahapon, hindi na ako nagpakain. Huwag nyo nang pakakainin yung inyong mga alaga na pupurgahin. At huwag nyo na rin paiinumin. So kailangan walang laman yung kanilang mga sikmura. Para pagka sinubuan natin sila ngayon, concentrated, madadali talaga yung mga parasite sa kanilang bituka. So kahapon, pinakain ko sila ng umaga, konti lang. And then, di ko na sila pinakain ng tanghali o nung hapon. So hanggang ngayon na. So bali 24 hours na silang hindi kumakain. So wala nang laman yan. Tinanggal ko na rin yung kanilang tubig kahapon ng hapon. So wala nang laman yan, tiyan nila. So oras na para purgahin natin sila. Meanwhile, So ito yung ating ibon, gaan, payat, walang pagkinain. So pupurgahin natin to.
para wala nang hadlang sa liparan dahil may mga bulate ang mga yan, tamad lumipad yan. Yan, sinubuan na natin to. So ito yung isa, yung pangalawa, ganun din. Pagkasubo, hagod-hagudin para hindi nila isuka. Kailangan nasa sikmura nila. Hagudin lang natin yung sa leeg nila para bumaba sa butchi nila. Alright? Ito yung ating pangatlo. Yan, hagod-hagudin. Yan, okay na yan. Yung ating pang-apat, ang hirap nila hawakan mga kalapatids kasi kahapon nga nagpaligo tayo, so ang ganda ng balahibo nila ngayon, ang dulas. Yan, subo na, hilutin pababa. Yan. So ito yung ating huli mga kalapatids, yung gift bird sa atin, hilutin para mapunta sa butchi at hindi nila isuka. Yun. So yun nga mga kalapatids, ito na yung ating mga alaga na sinubuan natin ng pampurga. So ang gagawin natin after nyan, hindi natin sila pakakainin, hindi natin sila paiinumin. Maghihintay tayo ng 2 oras para ma-absorb ng katawan nila yung pampurga na isinubo natin sa kanila. 2 oras pwede na yun. Then after ng 2 oras, papatukain natin sila konting-konti lang para lang meron silang maidumi at makikita natin kasama na sa mga idudumi nila yung anumang parasite o worm na nandoon sa kanilang sistema. Kaya ito, lilinisin ko to para mamaya madali ko makita yung mga dumi nila. Maaaring makita nyo mga kanyubi na sumusuka yung inyong mga alaga, huwag kayong mag-alala, kasama yon sa epekto ng gamot. So pwede lang isuka yung mga bulate na nasa butchi nila, nasa bituka nila, at idudumi naman nila yung iba. So okay lang yun, huwag kayong matakot. Basta huwag nyo muna pakainin, pagkasubo huwag nyo muna. Shhh! Hi! Lumabas, loko talaga yun. Nakado natin konti. So yun, balik tayo mga kalapatid. So pagkasubo ng pampurga, huwag mo nang pakainin, huwag mo nang painumin. Hayaan lang sila mga 2 oras. And then after 2 hours, pakainin ng kaunti. Yung kaunti, ang alam mong konti lang, malamnan tiyan lang. Sa titignan natin kung mailalabas silang mga bulate. And then sa hapon, mamayang hapon, doon na natin sila papakainin ng normal. Doon na sila babawi. At siyempre, ihanda nyo yung electrolytes mamaya. Pagka pinainom natin sila para matanggal yung stress nila. Naku, may nangangampanya mga kalapatid. So babalikan ko na lang kayo. Alright? 75 years later. Time check tayo mga kalapatids. 1:10 na lang tanghali. Halos 4 na oras yung lumipas. Ay pakakainin na natin itong ating mga alaga. So nakita nyo mga kalapatids, buhay naman sila. Wala namang masamang nangyari sa kanila. Bagamat medyo stress yung mga yan. So pakakainin na natin yan. May mga dumi sila pero puro tubig oh. At kulay pampurga. So wala pa tayong makikita dyan. Mamaya pa natin makikita kung may ilalabas silang bulate kapag ka pinakain natin sila. So papakainin na natin sila. Konti lang mga kalapatids, konti lang. Mamaya na natin sila papakainin ng gusto mamayang hapon. So alright, papakainin ko na to. Ito yung ating ipapakain sa kanila. Bali 2.5 takal yan. Saktong-sakto sa kanilang 5. Tagkakalahating takal sila. So dito ko na nilagay sa malaki para hindi na sila masyadong mag-agawan pa dahil mga stress na yung mga yan dahil sa pagpupurga natin sa kanila. At syempre niready ko na rin yung ating electrolytes na ipapainom natin sa kanila para mabawasan naman yung kanilang stress. So papakainin na natin sila mga kalapatid. Alam na nila ang sistemang ganyan. Pagka narinig na nila yan, automatic na yan. Dito na. Ayan, yung bubulo. Talagang gutom na gutom. Ayan. Lakihan ko na nga para hindi na kayo magbara-bara eh. Wala kayo dyan. Ayan, para pa rin mga haragan. Ayan. So, lagyan na natin itong tubig. So, ito yung electrolytes nila mga kalapatid. Naka-newbie. Kailangan nila to lalo na pagka bagong purga sila, mabawasan yung stress nila, kailangan nila yan. Next week nga, full blast na tayo sa kanilang training dahil alam na natin na wala na silang excuse para magtamad-tamad. Ayan mga kalapatids, okay na. Ayan o, gutom pa. So, meron pa bang natira? Wala na. So, tatanggalin na natin to para alam na nila na tapos na yung kanilang pagkain. Mamaya na lang hapon. Walang bababa.
Sinarado ko na mga kalapatids, iinom na yan ng tubig. Yan, uunan sila. Uhaw na uhaw. One eternity later. Mga kalapatids, eto may nakuha tayong tapeworm. Medyo mahaba-haba to. Malaki. Yan medyo mahaba siya. At inaasahan natin na pag ganito kahaba ay marami pa yan dun sa ating mga alaga. Sa palagay ko dun to sa isang ibon natin yung payat. So kaya siya payat masyado. Meron siyang parasite na ganito kahaba. So marami pa yan mga kalapatids. At bukas pagkadumi nila lalabas yan. Ngayon yung ating mga alaga, since magkakasama sila, malamang ma-infested na rin yun dahil nga yung dumi nitong may-ari ng bulati na to, pagka natutukan nila, nanduro na rin yung mga itlog-itlog niyan. Kaya malamang magkaroon din sila ng tapeworm. Pero since pinurga na natin sila, okay na yon. Sisigundahan na lang natin yan next month para sure na wala silang parasite sa kanilang bituka. So effective yung hammer mga kalapatids. Nung nakaraan nagpurga tayo sa ating mga breeder, hammer din yung ginamit natin. Roundworm naman yung ating nakita. So effective siya sa roundworm at sa tapeworm. So yan mga kalapatids na ka-newbie, successful yung ating ginawang pagpurga sa ating mga alaga. At sana meron na kayong nakuhang tips sa paraan ng pagpurga at tipid tips sa pagpupurga ng ating mga alaga. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating kwentuhan. Paki-like and share na rin ang video at mag-comment kung iyong nagustuhan at paki-support ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!